Ang Baryo Amihan ay isang munting paraiso na nakatago sa yakap ng mga bundok at sa halik ng dagat. Dito, ang oras ay tila bumabagal at ang bawat araw ay isinusulat sa ritmo nga alon. Ang hangin ay may dalang amoy ngalat at nga mabulaklak sa gubat. Isang samyo na pamilyar sa bawat kaluluwang ipinanganak sa lupaing ito. Ngunit sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, may mga lihim itong ibinubulong, mga sinaunang kwento ng mga nilalang na nagtatago sa dilim, nga alamat na tanging ang hangin, at ang mamatatanda na lamang ang nakakaalam. Dito lumaki si Leo, isang binatang simple ang pangarap, na ang tanging yaman ay ang kanyang lakas sa pangingisda at ang busilak niyang puso. Para sa kanya, ang dagat ang kanyang buhay, at ang bawat huli ay isang biyaya. Ngunit ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay ay dumating hindi mula sa karagatan, kundi mula sa isang di inaasahang pagkakataon. Siya si Clara, isang dilak na tila hindi nababagay sa simpleng pamumuhay ng baryo. Ang kanyang ganda ay parang isang bulaklak na tumubo sa maling hardin, nakakamanghang ngunit may dalang hiwaga. Dumating siya sa Baryo Amihan, kasama ang kanyang tiyuhin na si Mang Mateo, at mula nun, ang mundo ni Leo ay umikot na lamang sa kanya. Para kay Leo, si Clara ay higit pa sa isang panaginip. Siya ang sagot sa madasal na hindi niya alam na binibikas pala niya. Kaya naman sa isang dapitapon, sa ilalim ng kalangitang kulay kahel, sa harap ng dagat na saksi sa kanilang paibigan, lumuhod si Leo. Hawak ang isang singsing na gawa sa pinakintap na kabibe. Tinanong niya ang katanungang magpapabago sa kanilang buhay. Ngumiti si Clara, isang ngiti na kayang magpatigil ng mundo, ngunit sa likod ng ngiting iyon, may isang anino ng lungkot, isang bagay na hindi may paliwanag ni Leo. "Oh, Leo? Papaya akong maging asawa mo?" Bulong ni Clara. Ang kanyang tini ay kasing lambing ng habagat, ngunit sa kanyang nga mata, may kislap ng paalinlangan. Marahil ay takot, pero may isa akong hiling. Kailangan nating may kasal bago ang susunod na kabilugan ng buwan. At higit sa lahat, kailangan nating makuha ang basbas ng aking tiyuhin, si Mang Mateo. Ang kondisyon ay tila simple, ngunit para kay Leo, may kakaiba itong bigat. Isang pagmamadali na hindi niya maunawaan. Ngunit dahil sa pag-ibig, tinabunan niya ang lahat ng pagdududa. Sa piling ni Clara, handa siyang harapin ang lahat, kahit pa ang malihim na unti-unting gumagapang mula sa dilim, handang maningil at sumira sa payapang paraiso na kanyang kinalakihan. Hindi niya alam na ang pag-ibig na kanyang inaasam ay may kaakibat na isang sinaunang sumpa, isang malagim na pamana na malapit ng magising. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay may dalang pananabik para kay Leo. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay parang musika sa kanyang pandinig, isang awit ng tagumpay at ng bagong simula. Sa kauna-unahang pagkakataon, ihaharap niya ang babaeng kanyang pinakamamahal sa kanyang pamilya, sa dalawang pinakamahalagang babaeng kanyang buhay, ang kanyang Lola Elara, at ang matalik niyang kaibigan na si Ana. Ang kanilang simpleng tahanan, na yari sa pinagtakpi-takping kawayan at tabla, ay tila nagliwanag sa araw na iyon. Ang amoy ng sinaing at ng kapang barako ay sumasayaw sa hangin, isang ordinaryong umaga na ginawang pambihira ng pek-asang dala ni Leo. Habang nag-ayos siya ngang magamit sa pangingisda, hindi maalis ang ngiti sa kanyang malabi. Si Lola Elara, na naghahanda ng kanilang agahan, ay tahimik lamang na nagmamasid sa kanyang apo. Kilala niya ang bawat galaw ni Leo, ang bawat kislap sa mga mata nito. Alam niyang ang kaligayahang ito ay may pangalan, at ang pangalan na iyon ay Clara. "Mukhang maganda ang gising ng alaga ko," mahinang sabi ng matanda, habang inilalapak ang isang tasang kape sa harap ni Leo. "Lola, mamaya po. Isasama ko siya rito." Halos pabulong na sabi ni Leo, na tila isang bata nagpaparinig ang kanyang bagong laruan. "Gusto ko pong makilala ninyo si Clara, ang babaeng pakakasalan ko." Hindi nagsalita agad si Lola Elara. Hinawakan niya ang medalyon na laging nakasabit sa kanyang lik, isang gawaing madalas niyang gawin kapag malalim ang iniisip. "Sige, apo. Sabik na rin akong makita ang babaeng nakahuli sa mailap na puso mo." Ngunit sa likod ng kanyang nga salita, may isang pamilyar na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagsapit ng tanghali,
Dumating si Clara. Kung si Leo ay ang araw, si Clara naman ay ang buwan, nagliliwanag sa sarili nitong paraan. Suot ang isang simpleng puting bestida, tila isang diwata siyang naligaw sa kanilang munting bakuran. Nakpakita siya ng magandang asal, magalang na nakmano kay Lola Elara at nakalok ng tulong sa paghahanda ng pananghalian. Ang kanyang magalaw ay punong biyaya, ang kanyang pananalita ay mahinahon. Sa unang tingin, siya ang perpektong nobya para sa kahit sinong lalaki. Ngunit hindi sa mga mata ni Lola Elara. Habang kumakain sila, pinagmamasdan lamang ng matanda si Clara. Nararamdaman niya ang isang lamig na hindi may paliwanag, isang aura na hindi nababagay sa init ng kanilang tahanan. Napansin niya kung paanong ang ngiti ni Clara ay hindi umabot sa kanyang nga mata at kung paano ito bahagyang napaatras ng mapatingin sa rosaryong nakasabit sa dingding. Walang sinasabi ang matanda, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay na sa mga lumang kwento, sa mga babala ng kanyang maninuno. Ang katahimikan ay nabasak sa biglang pagdating ni Ana. Dala ang isang basket ng mabagong pitas na gulay. Pumasok siya sa bahay na parang sarili niyang tahanan. Leo, may dala ako para sa panang. Natigil siya nang makita ang bisita sa kanilang hapag. Ang masayahing ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay nang hindi may tagong pagdududa. Ay, pasensya na. May bisita ka pala. Sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay naging formal. Ipinakilala ni Leo ang dalawa. Ana, si Clara, ang mapapangasawa ko. Clara, si Ana, ang kaibigan ko mula pagkabata. Naktama ang mata ng dalawang babae. Kung ang tingin ni Clara ay parang isang malalim at payapang lawa, ang tingin naman ni Ana ay parang isang matalim na sibat, sinusubukang abutin kung ano ang nasa ilalim. Ikaw pala si Clara, sabi ni Ana. Umupo ito ng hindi inaanyayahan. Mas maganda ka pa pala sa personal. Hindi naman nagbibiro si Leo. May pait sa kanyang boses na tanging si Leo lang ang hindi nakapansin. Salamat, mahinang sagot ni Clara, na tila hindi apektado sa tono ni Ana. Sinubukang pagaanin ni Leo ang tensyon. Nakwento siya tungkol sa kanilang nga plano, tungkol sa pagmamadali sa kasal, at dito na nakahanap ng butas si Ana. Teka, kasal? Tanong niya, na nakatingin ng diretso kay Clara. Hindi ba't parang ang bilis naman? Ilang buwan pa lang kayo makakilala. Bakit kailangang magmadali? May dapat ba kaming malaman? Ang tanong ay direktang pambabastos, isang akusasyon na nakabalot sa kunwaring pag-alala. Namula ang mukha ni Leo sa galit. Ana, ano bang pinagsasabi mo? Wala kang karapatang magtanong ng ganyan. Sigaw niya. Ngunit si Clara ay nanatiling kalmado. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata na mabilis niyang pinunasan. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Hayaan mo na, mahal. Natural lang na makalala ang kaibigan mo. Isa lamang akong dayo rito. Marahil ay kailangan ko pang patunayan ang sarili ko sa inyo. Ang kanyang pag-arta ay perpekto. Sa isang iglap, siya ang naging biktima at si Ana ang naging kontrabida. Ang eksena ay nagpatuloy sa isang hindi komportableng katahimikan. Si Ana ay hindi na nagsalita, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi humiwalay kay Clara. Sinusuri ang bawat galaw, ang bawat salita. Si Lola Elara naman ay nanatiling tahimik, isang matandang anino sa sulok, ngunit ang kanyang isipan ay puno nga tanong na mas mabibigat pa kaysa sa mabinitiwan ni Ana. Hindi nagtagal, nakpalam na sina Leo at Clara. Galit si Leo kay Ana at hindi niya ito itinago. Ang pagkalis nila ay nakiwan ng isang malamig na hangin sa loob ng bahay. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, hindi na napigilan ni Ana ang kanyang sarili. Lola, naramdaman niyo rin po, hindi ba? Halos pabulong niyang sabi. May mali sa kanya. Hindi lang ako ito. May kakaiba sa babaeng iyon. Ang matingin niya, ang masagot niya, lahat ay parang pinag-aralan. Parang may tinatago. Tumingin si Lola Elara sa labas ng bintana, sa papalayong anino ng dalawa. Matagal bago siya sumagot. Ang dagat? Simula niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ibang panahon. Ang dagat ay kalmado at maganda sa ibabaw, pero hindi natin alam ang tunay nitong lalim. Hindi natin alam kung anong mahalimaw at lihim ang nag-abang sa ilalim nito. Naghihintay lamang ng tamang panahon para lumitaw.
Tumingin siya kay Ana at sa kanyang mamata ay may babala. Huwag mong hayaang malunot si Leo sa gandangang ibabaw. Apo, bantayan mo siya. Dahil may pakiramdam ako na ang alon na dala ng babaeng iyan ay hindi pangkaraniwan. Maaring ito na ang alon na sisira sa kapayapaan ng ating baryo. Ang sumunod na araw ay lumipas na may dalang lamat sa pagkakaibigan ni na Leo at Ana. Ang dating malayang tawanan at biruan ay napalitan ng isang malamig na katahimikan. Iniwasan nila ang isa't isa at ang bawat pagkakataong sila ay magkakasalubong sa daan ay nagiging isang paligsahan ng pag-iwas ng tingin. Ngunit para kay Leo, ang lami na ito ay madaling natatabunan ng init na hatid ni Clara. Ang bawat sandali na kasama niya, ang dalaga ay isang pagtakas sa realidad. Maglalakad sila sa dalampasigan habang papalubok ang araw, pagmamasdan ang ngaalon na tila sumasayaw para sa kanila. Sa mga panahong iyon, si Clara ay perpekto. Ngunit may mamaliliit na bagay na napapansin si Leo, mabagay na mabilis niyang iwinawaksi sa isipan. Napansin niyang ayaw ni Clara na lumalabas kapag tirik na tirik ang araw, palagi itong may dalang payong o nahahanap ng lilim. Napansin din niya ang kakaibang lakas nito nang minsan ay tulungan siya nitong buhatin ang isang mabigat na lambat na halos hindi niya makayang mag-isa. Malakas lang talaga ang pag-ibig ko para sayo, pabirong sabi ni Clara noon, at naniwala naman si Leo dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ang kapayapaan ng baryo amihan ay unang ginambala sa isang umaga ng Lunes. Natakpuan ni Mang Berto, isang magsasaka sa dulo ng baryo, ang isa sa kanyang makambing na nakahandusay sa loob ng kulungan. Patay na ito, ngunit ang ipinaktaka ng lahat, halos walang dugo sa paligid. Nang suriin nila ang katawan, may nakita silang dalawang maliliit na butas sa lig nito na tila tinusok ng isang matulis na bagay. Ahas siguro, sabing isa. O baka sura mo na galing sa gubat, hula naman na isa pa. Nakibit balikat na lamang ang karamihan at itinuring itong isang ordinaryong kaso ng pag-atake ng mabangis na hayop. Ngunit pakalipas ng 2 araw, isa na namang kambing ang natakpuang patay sa ganon ding kalagayan. At kinabukasan, ang manok naman ni Aling Nena ang nabiktima. Ang pattern ay pareho. Walang buhay, halos tuyo sa dugo, at may 2 maliit na markasalig. Ang dating nga bulungan ay unti-unting lumakas. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ng taga-baryo. Sa maliit na tindahan ni Mang Isko, kung saan nagtitipon ang makalalakihan tuwing hapon para uminom ng tuba, ang mga insidente ang naging sentro ng usapan. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ito gawang ordinaryong hayop, maring sabi ni Tata Kiko, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang pagkahilig sa sabong. Ang kanyang muha ay lukot na lukot sa pag-alala. Hindi para sa makambing, kundi para sa isang mas personal na trahedya. Nawawala si Kidlat. Pag-anunsyo niya na may kasamang pagampas sa mesa. Si Kidlat, ang pinakamagaling kong tatyaw. Ang manok na nakpanalo sa aking ng 5,000 nung piyesta. Ang manok na may pinakamabilis na tari sa buong amihan. Nakpatuloy siya sa isang madamdaming talumpati tungkol sa kabayanihan ng nawawala niyang manok. Kahapon lang, hinahaplos ko pa ang makikinis niyang balahibo. Kinakausap ko siya, sinasabi ko sa kanya, Kidlat, bukas, may laban tayo. Ngunit ngayong umaga, wala na siya. Ang natira na lang ay ilang piraso ngang balahibo at isang patak ang dugo. Isang patak lang. Isang manok na kasing tapang ang agila. Hindi man lang lumaban? Impossible. Sigurado ako. Aswang ang manok ang kumuha sa kanya. O baka, inggit lang yung kalaban ko sa sabungan at ipinakulam ang alaga ko. Ang kwento ni Tata Kiko ay nadulot ng saglit na halahakan sa mga mangininom. Isang maikling pahinga mula sa lumalaking takot. Ngunit ang katotohanan ay nanatili. May isang bagay na mali sa kanilang baryo, isang bagay na uhaw sa dugo. Nakarating ang mabalitang ito kay Ana. Ang bawat kwento ay nakpatibay lamang sa kanyang mahinala. Ang mamarkasalig, ang pagkatuyo sa dugo, ang biglaang paglitawng mga pangyayari. Para sa kanya, lahat ng ito ay tumuturo sa iisang direksyon. Hindi na niya kaya pang manahimik. Kailangan niyang kausapin si Leo, kahit pa maging sanhi itong isa na namang pagtatalo. Natakbuhan niya si Leo sa dalampasigan, inaayos ang kanyang lambat,
Masaya itong humuhuni, malinaw na galing sa pakikipakita kay Clara, lumapit si Ana, ang kanyang puso ay mabigat sa determinasyon. Leo, kailangan nating mag-usap. Seryoso niyang sabi. Tumingala si Leo, at ang ngiti niya ay bahagyang nawala nang makita ang mukha ni Ana. Tungkol sa Ana naman. Ana? Tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Ang mahayop na namamatay. Narinig mo na ba? Walang dugo, Leo. Kinukuha lahat ng dugo. Hindi iyan gawa ng asora mo. Ito ay gawa ng nilalang na nasa makwento ni Lola. Tinitigan siya ni Leo at ang iritasyon ay nagsimulang mabuo sa kanyang mamata. Heto na naman tayo, Ana. Bakit ba palagi kang naghahanap ng kababalagan sa lahat ng bagay? Baka may sakit lang ang hayop. Huwag mo nang palakihin pa. Hindi mo ba nakikita? Giit ni Ana. Lumalakas na ang kanyang boses. Hindi ba kahina-hinala na nagsimula lang ang lahat ng ito mula nang dumating sila? Mula nang dumating si Clara at ang tiyuhin niya? Sagutin mo ako. Leo, kailan ka huling nakakita ng ganito sa amihan? Iyon na ang nakpasiklap sa galit ni Leo. Tumayo siya at hinarap si Ana. Ang kanyang gamata ay nag-apoy. Alam ko na kung saan papunta ito. Si Clara na naman. Hindi ka pa ba tapos? Simula pa lang ayaw mo na sa kanya. Dahil ba masaya ako? Dahil ba sa wakas may nagmamahal sa akin? Hindi mo ba kayang makita na masaya ako, Ana? Masaya ka nga ba? O bula ka lang? Ganting sigaw ni Ana. Ang sakit ay naririnig na sa kanyang tinik. Kaibigan mo ako, Leo. Kaya sinasabi ko ito sa iyo. Idilat mo ang mata mo. Ang pag-ibig na sinasabi mo ang siyang bumubulak sa'yo? Ang salita ay tumago sa puso ni Leo. Ngunit ang pagtatanggol niya kay Clara ay mas malakas. Kung ganito ang pagiging kaibigan, malamig niyang sabi, ang bawat salita ay parang patalim. Siguro nga, hindi ko kailangan ng kaibigang tulad mo. Tumalikot siya at naglakad palayo. Iniwan si Ana na nakatayo sa dalampasigan. Ang maluha ay nagsimulang mamosam nga mata ni Ana habang pinakmamasdan niya ang papalayong likot ng kanyang kaibigan. Ang kanyang puso ay durok, ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong determinasyon ang nabuo. Kung ayaw makini ni Leo, kung ayaw nitong makita ang katotohanan, siya ang gagawa ng paraan. Siya ang magbubunya sa kung anumang kadiliman ang dinala ni Clara sa kanilang baryo, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkakaibigan na minsan niyang iningatan. Ang tradisyon ng pamamanhikan ay sagrado sa baryo amihan. Ito ay isang pagpapakita ng respeto, isang formal na pahingi ng kamay ng isang babae mula sa kanyang pamilya. Para kay Leo, ang araw na yon ay puno ng kaba at pag-asa. Suot ang kanyang pinakamagandang kamiseta na minsan lang niyang ginagamit. Dala ang isang basket ng pinakamalalaking isda na kanyang nahuli. Handa na siyang harapin ang tiyuhin ni Clara. Sa kanyang tabi ay si Lola Elara, tahimik at solemne. Ang kanyang kasuotan ay simple, ngunit sa kanyang mata ay may bigat na tila higit pa sa isang ordinaryong pagbisita ang kanilang pupuntahan. Sa kanyang bulsa ay may isang maliit na supot ng tela na naglalaman ng pinagalong asin at durok na bawang, mabagay na sinabi niyang pampaswerte. Ngunit sa katotohanan ay mapananggalang na itinuro pa sa kanya ng kanyang ninuno. Ang bahay ni Mang Mateo ay nasa dulo ng isang makipot na daan na bihirang tahaking ng taga-baryo. Habang papalapit sila, tila nag-iba ang paligid. Ang masayang huningang nga ibon ay napapalitan ng katahimikan. Ang hangin ay tila bumibigat at lumalamig, kahit pa ang araw ay nasa katanghalian. Ang puno sa paligid ng bahay ay matatanda na at may makakaibang hugis. Ang kanilang nga sanga ay parang makamay na nakawmang sa langit. Malayo sa kanila, sa likod ng mapuno, ay si Ana. Ang kanyang puso ay kumakabok na parang tambol. Sinundan niya sila, dalang isang masamang kutob na hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Bawat yapak niya ay maingat, bawat pahinga ay pinipigilan, habang pinakmamasdan, ang dalawang taong mahalaga sa kanya na papalapit sa isang lugar na sumisigaw ng panganib. Ang bahay mismo ay isang misteryo, isa itong lumang bahay na bato. Isang pambihirang tanawin sa isang baryo nga mangingisda. Matibay ang pagkakatayo nito, ngunit may aura ng kalungkutan at pag-isa. Ang mabintana nito nagawa sa kapis ay tila mamatang nakapikit, nagtatago ng galihim salop. Walang bulaklak sa hardin,
Tanging madamong ligaw at mga halamang gumagapang sa mga pader na bato, bumukas ang malaking pinto na gawa sa nara bago pa man sila makakatok. Isang lalaking matangkad at may malapat na balikat ang sumalubong sa kanila. Siya si Mang Mateo. Kung ang bahay ay malamig at walang buhay, si Mang Mateo naman ang kabaliktaran. Ang kanyang ngiti ay malawak at nakakahawa. Ang kanyang na mata ay kumikinang sa sigla. Tuloy kayo, Leo, Lola Elara. Bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng karisma. Kanina pa namin kayo hinihintay ni Clara. Ngunit nang abutin ni Leo ang kanyang kamay para makmano, napansin niyang napakalamig ng balat nito na tila hindi nasisikatan ng araw. Si Lola Elara naman, habang nakmamano, ay siniguradong bahagyang madadampi ang dala niyang supot sa kamay ni Mang Mateo. Isang halos hindi mapansing kislot ang dumaan sa mamatang lalaki. Isang saglit na pakunot ng no, bago ito muling ngumiti ng malapat. Pumasok sila sa isang sala na puno ng antigong kasangkapan. Ang lahat ay makintab at nasa ayos. Ngunit may kakaibang pakiramdam na walang taong nakatira dito. Dumating si Clara, maganda gayang dati. Ngunit may bakas ngang pagod at kaba sa kanyang nga mata. Umupo siya sa tabi ngang kanyang tiyuhin at hindi halos naksalita. Sinimulan ni Leo ang kanyang pakay na may pangingini sa boses. Ipinaliwanag niya ang kanyang malinis na hangarin para kay Clara, ang kanyang pangarap na makasama ito habang buhay. Si Mang Mateo ay nakinig ng mabuti. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatango. Ang kanyang nga mata ay hindi humihiwalay kay Leo. Isang mabuti at matipunong binata, sabi ni Mang Mateo matapos magsalita si Leo. Punong buhay at lakas. Isang katangiang hinahangaan sa aming pamilya. Ang kanyang salita ay tila isang papuri, ngunit para kay Lola Elara, ito'y parang isang mangangalakal na sinusuri ang kalidad ng kanyang bilihin. Pumapayak ako, patuloy ni Mang Mateo, at napabuntong hininga sa tuwa si Leo. Pumapayak akong ipagkaloob sa iyo ang kamay ng aking pamangkin, ngunit may ilan lamang akong kondisyon. Mga simpleng tradisyon ng aming pamilya na sana ay iyong igalang. Kahit ano po, mabilis na sagot ni Leo. Una, sabi ni Mang Mateo, at ang kanyang ngiti ay tila lumalim. Ang kasal ay kailangang maganap sa gabing kabilugan ng buwan. Iyon ang pinakamaswerteng araw para sa aming angkan. Nakatinginan si Leo at Lola Elara. Iyon ay wala pang 2 linggo mula ngayon. At pangalawa, dagdang lalaki, pagkatapos ng kasal, nais kong manatili muna kayo rito sa aking poder. Isang buong siklo ng buwan lamang upang masubaybayan ko kayo at matulungan sa inyong pagsisimula. Dahil sa sobrang kaligayahan, hindi na inisip ni Leo ang makakaibang hiling. Tumango siya at pumayak sa lahat. Si Lola Elara ay nanatiling walang kibo. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang hindi mabasa. Sa labas, si Ana ay nakmamasid mula sa siwang ng isang bintana. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang kaba sa mukha ni Clara, ang pekengiti ni Mang Mateo, at ang pagiging bula ni Leo. Nagtapos ang pag-usap. Gabi na nang sila ay lumabas. Nagatid sa kanila sa pinto sina Mang Mateo at Clara. Sa pagbukas ng pinto, ang liwanag mula sa lampara sa loob ay tumama sa kanilang mamuka. At sa sandaling iyon, nang si Mang Mateo ay humabang paatras sa dilim ng pasilyo, nakita ito ni Ana. Sa isang iglap na tumagal ng isang kawalang hanggan, ang nga mata ni Mang Mateo ay hindi na mata ng tao. Ang maito ay nawalan ng puti at sa gitna ng kadiliman ay may 2 puntong nakbabaga. Isang mahinang kulay pula na puno ng panganib at gutom. Napasinghap si Ana at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Hindi iyon guni-guni. Hindi iyon dahil sa liwanag ng lampara. Totoo ang kanyang nakita. Iyon ang mamatang isang maninila. Nanatili siyang nakatago sa kanyang pwesto matagal pa matapos umalis sina Leo at Lola Elara. Ang imahengang matang iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hawak na niya ang patunay na kanyang hinahanap. Ngunit ito ay isang katotohanang napakalagim. Isang katotohanang hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa isang taong bulag sa pag-ibig. Ang takot ay isang lason na mabilis kumalat sa ugat. Para kay Ana, ang lason ay nagsimula sa manakbabagang mata ni Mang Mateo habang tumatakbo siya pabalik sa baryo. Ang madilim na gubat na dati pamilyar, sa kanya ay naging isang kaharian ng maanino.
Ang bawat kaluskos kang dahon ay isang halimaw na nakaabang. Ang bawat ugoy ngang sanga ay isang kamay na handang dumaklot. Ang imaheng nga pulang mata ay paulit-ulit na sumasayo sa kanyang isipan. Isang selyo ng kasamaan na hindi na niya kailanman mabubura. Pawis at hapo, sumugot siya sa bahay ni Leo. Ang kanyang pahinga ay putol-putol. Ang kanyang dibdib ay sasabok na sa pinanghalong takot at pakmamadali. Naabutan niyang kararating lang din ni Leo at Lola Elara. Si Leo ay nakangiti pa, malinaw na nasa alapaapa rin ng kaligayahan dahil sa matagumpay na pamamanikan. Ngunit ang ngiti niya ay biglang naglaho nang makita ang itsura ni Ana. Ana, anong nangyari sa iyo? Nakaalalang tanong niya. Hindi na nakasagot si Ana ng mayos. Ang masalita ay tila nakunahan sa paglabas sa kanyang bibig. Leo, nakita ko. Sinundan ko kayo. Sa bahay. Sa bahay ng tiyuhin niya, humihingal niyang sabi. Ang mamata niya, ang mamata ni Mang Mateo, nagliliwanag sa dilim. Pula, Leo. Kulay dugo. Tinitigan siya ni Leo na may pagtataka na unti-unting napalitan ng inis. Ano na namang pinagsasabi mo, Ana? Pagod ka lang siguro? Umupo ka muna at huminahon. Hindi ako pagod. Sigaw ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Toto ang sinasabi ko. Nang paalis na kayo? Nang nasa dilim na siyang ang pintuan? Kitang-kitang ang dalawang mata ko. Hindi iyon matangang tao, Leo? Maniwala ka sa akin? Nilingon niya si Lola Elara. Nahahanap ng kakampi. Lola, sabihin niyo po sa kanya. Naramdaman niyo rin naman po, hindi ba? Ang lamig sa bahay na iyon. Ang nga titik niya. May mali po, Lola. Si Lola Elara ay nanatiling kalmado. Tinitigan niya si Ana at sa kanyang nga mata ay may lungkot at pakunawa. May mga bagay sa mundong ito, Ana, na hindi kayang ipaliwanag ng basta-basta. At may makatotohanan na mapanganib-paniwalaan kung walang sapat na lakas. Ang sagot ng matanda ay hindi isang pakumpirma, ngunit hindi rin isang paktanggi. Para kay Ana, iyon ay sapat na. Ngunit para kay Leo, iyon ay isang pag-iwas. Ang pagdududa sa kanyang muka ay tuluyang naging galit. Ang pag-alala para kay Ana ay napalitan ng pagtatanggol para kay Clara. Tama na, sigaw niya. At sa lakas ng kanyang boses ay bahagyang nayanig ang magamit sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung ano ang problema mo, Ana. Pero sawang-sawa na ako. Gagawin mo ang lahat para lang siraan sila. Para lang sirain ang kaligayahan ko. Bakit? Dahil ba hindi ikaw ang pinili ko? Dahil ba hanggang kaibigan lang? Ang tingin ko sa iyo? Inggit ba yan, Ana? Ang masalita ay tumusok sa puso ni Ana na parang mabubok. Ang sakit ay napakalinaw sa kanyang mamata. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Leo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ginagawa ko to dahil kaibigan kita. Dahil ayokong mapahamak ka. Mapahamak? Si Clara ang kapahamakan. Siya ang nagpapasaya sa akin. Ikaw, Ana, ikaw ang sumisira sa lahat. Ikaw ang lason. Sa sobrang galit, naging malupit si Leo. Kung hindi mo kayang tanggapin na masaya ako, kung ang kaya mo lang gawin ay magasik ng kasinungalingan, marahil ay hindi na kita kailangan sa buhay ko. Tapos na tayo, Ana. Ayoko nang marinig ang makwento mong walang katotohanan. Huwag ka nang lalapit sa akin, at lalong-lalo na kay Clara. Mula ngayon, manatili ka na sa labas ng buhay ko. Ang huling pangungusap ay parang isang hatol. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan ng dalawang taong makasama mula pagkabata. Walang nang salitang lumabas sa bibig ni Ana. Ang sakit ay napakalalim at ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Tinalikuran niya sila at lumabas ng bahay. Dala-dala ang bigat ng masalita ni Leo. Sa gabing iyon, sa kanyang maliit na kubo, umiyak si Ana hanggang sa maubos ang kanyang luha. Ngunit kasabay ngang pagtilang nganyang mahikbi ay ang paksilang ng isang bagong determinasyon. Kung si Leo ay bulak, siya ang magiging nga mata nito. Kung ayaw nitong makinig, hahanap siya ng patunay na hindi nito kayang itanggi. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang sariling investigasyon. Alam niyang ang makasagutan ay hindi matatagpuan sa mga kabataan, kundi sa mga matatanda na nag-ingat ng malumang alaala ng baryo. Pinuntahan niya si Lola Ising, ang pinakamatandang babae sa baryo Amihan, na ang edad ay halos 100 na.
Nakatira ito sa isang maliit na dampa sa gilid ng sapa, malayo sa karamihan. Naabutan niyang nanganganga ang matanda sa kanyang tumba-tumba. Halos hindi na ito makakita, ngunit ang kanyang pandinig at alala ay matalas pa. Lola Ising, magalang na bati ni Ana. Naangat ng tingin ang matanda. Ang kanyang nga mata ay maputi na dahil sa katarata. Sino yan? Si Ana po, apo ni Carding. Ang anak ng mangingisda. Maupo ka, iha. Ano ang sadya mo sa isang huklubang tulad ko? Umupo si Ana sa isang maliit na bangko. Nag-alangan siyang magsimula. Lola, maitatanong lang po sana ako tungkol sa mga lumang kwento, tungkol po sa Manila lang na uminom ng dugo. Biglang natigil sa paknguya si Lola Ising. Ang kaninang kalmadong mukha ay nabalot ng takot. Shh! Huwag mong babanggitin ang nga iyan dito. Pabulong niyang sawe. Baka marinig kanila. Mapanganib ang mapangalang iyan. Kailangan ko pong malaman, Lola. May mahayop na namamatay sa baryo tuyo sa dugo. At may nakita po ako. Isang lalaki na ang mata ay nagliliwanag na pula sa dilim. Nanginginig ang buong katawan ng matanda. Lumapit ito kay Ana at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy nganga. Ang manananggal, sabi niya. Isang angkan ng maaswang na minsang namuhay sa bundok na iyan. Akala ng lahat ay naubos na sila. Tao sa umaga, halimaw sa gabi. Humihiwalay ang kalahatingang kanilang katawan at nakpapalipat ngang pakpak para maganap ng biktima. Ang kanilang mamata ay nakbabaga kapag sila'y gutom. Paano po sila tatalunin? Tanong ni Ana. Asin, sagot ng matanda, bawang, at ang pinakamabisa sa lahat, ang buntot ng pagi. Ngunit ang tunay nilang kahinaan ay ang naiwan nilang katawan. Kapag nahanap mo ito at nilagyan ng asin, hindi na sila makakabalik. Mamamatay sila pagsikat ng araw. Kailan po sila pinakamalakas? Sa kabilugan ng buwan. Sagot ni Lola Ising. At ang kanyang nga mata, kahit hindi na nakakakita, ay tila nakatiti sa isang malayong alaala na punong lagim. Sa gabing bilo ang buwan, sila ay napipiesta. Umalis si Ana sa bahay ni Lola Ising na may dalang bagong kaalaman at mas matinding takot. Ang makwentong pambata na dati niyang kinatatakutan ay totoo. At ang pinakamasaklap, ang gabing pinakahihintay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang gabing ang kasal nito, ay ang gabi ring ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mga halimaw. Ang alitan sa pagitan ni na Leo at Ana ay nagiwan ng isang malalim na sugat, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi sa mismong hangin ng baryo amihan. Ang dating masayang samahan ay napalitan ng mga pader ng katahimikan. Ngunit ang personal nilang drama ay pansamantalang isinantabi nang ang isang mas malaking takot ay bumalot sa buong komunidad. Nagsimula ito sa isang siga. Isang sigaw ng isang ina na hinahanap ang kanyang anak sa paglubog ng araw. Kiko anak, halika na. Kakain na tayo. Ang boses ni Aling Mila ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang pamilyar na tunog sa dapitapon. Si Kiko, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ay isang bibo at masayahing bata. Na ang nga paa ay tila may sariling buhay sa pagtakbo at paglalaro. Madalas itong matakpuan sa dalampasigan. Naghahabulan ng nga alimango o sa gilid ng gubat. Hinuhuli ang matutubi. Ngunit sa hapong iyon, walang sumagot sa tawag ng kanyang ina. Lumipas ang isang oras at ang pag-alala sa boses ni Aling Mila ay naging purong sinda. Ang kanyang nga tawag ay naging nga panahoy. Kiko, nasaan ka na anak ko? Kiko! Kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damuhan. Nawawala si Kiko. Ang bawat pinto ay bumukas. Ang bawat tahanan ay naglabas ng mataong may dalang pag-alala. Ang dating takot dahil sa manamatay na hayop ay biglang lumaki at naging isang halimaw. Hindi na ito tungkol sa makambing o manok. Ito ay tungkol sa isang batang inosente. Ang buhay ng isang bata ay nakataya. Agad na kumilos ang kapitan ng barangay. Ang nakalalakihan, kasama na si Leo, ay naktipon sa plaza. Ang kanilang nga mukha ay seryoso. Ang kanilang nga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga sulo at itak. Ang pagkakaibigan, alitan, at mga personal na problema ay pansamantalang kinalimutan. Sa gabing iyon, sila ay isang komunidad, nakakaisa sa isang layunin. Ang mahanap si Kiko, magiwahiwalay tayo sa 4 na grupo, sigaw ang kapitan.
Isang grupo sa dalampasigan, isang grupo sa may sapa, at 2 grupo ang papasok sa gubat. Huwag kayong maghihiwalay sa inyong grupo. Mag-ingat ang lahat. Napasama si Leo sa isa sa mga grupong aayat sa gubat. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi lang sa takot para sa bata, kundi sa isang mas malalim na pangamba. Ang masalita ni Ana ay bumabalik sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, manilalang na umiinom ng dugo, mga mata na nagliliwanag sa dilim. Iwinaksi niya ang nga ito. Hindi ito ang oras para sa mga pamahiin. Kailangan nilang mahanap si Kiko. Ngunit bago siya tuluyang sumama sa kanyang grupo, may isang bagay siyang kailangang gawin. Kailangan niyang makita si Clara. Kailangan niyang masigurong ligtas ito. At kailangan niyang ibahagi ang bigat na kanyang nararamdaman. Tumakbo siya patungo sa bahay ni Mang Mateo. Ang daan ay madilim at ang bahay ay tila mas nakakatakot sa gabing iyon. Pumatok siya ng malakas. Si Clara ang nagbukas ng pinto. Maganda pa rin ito gaya ng dati sa liwanag ng gasera. Ngunit nang makita ni Leo ang kanyang muka, isang bagay ang nakapagtaka sa kanya. Walang bakas ng paalala. Walang bahid ng takot. Ang kanyang mukha ay kalmado, na parang isang payapang lawa sa isang gabing walang hangin. Leo, anong ginagawa mo dito? Gabi na, mahinaw niyang sabi, Clara. Hindi mo ba narinig? Halos pasigaw na sabi ni Leo. Dalang kanyang adrenaline. Nawawala si Kiko, ang anak ni Mang Dante. Ang buong baryo ay naghahanap sa kanya. Sasama ako sa paghahanap sa gubat. Hinintay niyang makita ang gulat o takot sa mukha ni Clara. Ngunit wala. Tinitigan lamang siya nito. Ang kanyang nga mata ay malalim at hindi mabasa. Leo, huminahon ka? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may kakaibang lamig. Baka naman naglaro lang kung saan ang bata at nakatulog. Alam mo naman ang nga bata, malilikot, siguradong lalabas din iyon bukas ng umaga. Natigilan si Leo. Hindi niya maintindihan ang kanyang narinig. Nakatulog? Clara, gabi na at nasa labas pa ang isang bata. Malamig sa labas. Mapanganib. Ang ina niya ay halos masiraan ng bait sa pag-alala. At yan lang ang sasabihin mo. Ang papapanik ay hindi nakakatulong sa kahit ano. Patuloy ni Clara, na tila nakpapaliwanag sa isang batang hindi makaintindi. Mas mabuti pang manatili ka na lang dito kung saan tayo ligtas. Delikado sa gubat sa gabi. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Ayokong mangyari iyon. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Clara, nakaramdam si Leo ng isang tunay na pagdududa. Ang pagiging kalmado nito ay hindi na nakakapanatak. Bakus ay nakakabahala. Ang kawalan nito ng emosyon, ang kawalan ng simpatiya para sa isang nawawalang bata, at sa isang naghihinakpis na ina, ay hindi normal. Para siyang nakikipag-usap sa isang magandang estatwa, malamig at walang pakiramdam. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng handa niyang pakasalan, at sa isang saglit, nakita niya ang isang estranghero. Ang pag-ibig na bumubulak sa kanya ay bahagyang nakaroon ng siwang, at mula sa siwang na iyon ay sumilip ang isang nakakakilabot na katotohanan na hindi pa niya kayang pangalanan. Hindi na siya nakipagtalo pa. Ang pagkadismaya ay napakabigat sa kanyang dibdib. Kailangan kong tumulong. Iyon na lamang ang nasabi niya. Ang kanyang boses ay walang sigla. Tumalikot siya at naglakad pabalik sa kadiliman. Iniwan si Clara na nakatayo sa may pintuan. Sumama siyang muli sa mga naghahanap. Ang liwanag mula sa kanilang masulo ay sumasayaw sa mga puno. Lumilikang magumagalaw na anino. Ang sigawan at tawanan ng mga lalaki kanina ay napalitan ng isang seryosong katahimikan. Binabasak lamang ang pagtawag sa pangalan ng nawawalang bata. Kiko! Kiko! Ang bawat sigaw ay tila nilalamon ng kadiliman ng gubat. Para kay Leo, ang sigaw na iyon ay may dalawang kahulugan. Isang paghahanap sa isang nawawalang bata at isang paghahanap sa katotohanan tungkol sa babaeng kanyang minamahal. At sa kaibuturan ng kanyang puso, kinatatakutan niya kung alin sa dalawa ang mas mahirap mahanap. Lumalim ang gabi at kasabay nito ay ang paglago ng kawalan ng pag-asa. Ilang oras na silang nagsisigaw sa pangalan ni Kiko, ngunit ang tanging sumasagot sa kanila ay ang alingaw-ngaw ng kanilang sariling nga boses na tila kinakain ng kasukalan ng gubat. Ang nga sulo na dalangang malalaki ay unti-unti nang nauupos
Ang kanilang liwanag ay parang managihingalong bituin sa karagatan ng kadiliman. Pagod na ang kanilang mga katawan at paos na ang kanilang malalamunan. Ang tapang na dala nila kanina ay dahan-dahang ginagapang ng pagod at ng isang pamilyar na takot. Si Leo, dala ang isang desperadong paknanais na mahanap ang bata at marahil. Para patunayang mali ang bumabagabak sa kanyang isipan ay lumayo ng kaunti sa kanyang grupo. May nakita siyang isang bakas na maliit na yapak sa putikan at sa pag-asang ito'y kay Kiko, sinundan niya ito papasok sa mas makapal na bahaging ubat. Dito lang ako, sandali. Sigaw niya sa kanyang mga kasama, ngunit ang kanyang boses ay mahina na. Habang sinusundan niya ang mayapa, biglang umihip ang isang malamig na hangin, isang hihip na tila, may dalang babala. Ang apoy sa kanyang sulo ay biglang namatay at nilamon siyang ganap na kadiliman. Natigilan siya. Ang tanging liwanag na mayroon siya ay ang maninipis na sinangang buwan na sumusubok tumagos sa makapal na mga daon sa itaas. Tinawag niya ang kanyang nga kasama. Ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang bumalik sa dinaanan niya. Ngunit sa dilim, ang lahat ng puno ay magkakamukha. Ang lahat ng landas ay pare-pareho. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Leo, isang taong lumaki sa kalikasan, ay naligaw. Isang matinding kabaang dumaloy sa kanyang buong katawan. Naisa siya, walang armas, sa isang gubat na biglang naging dayuhan at mapanganib. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang bawat tunok ay pinalalakas ng katahimikan, ang pagaspas ng madahon, ang paglagutok ng matuyong sanga sa ilalim ng kanyang mapaa. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunok na hindi nabibilang sa gubat. Isang tunok na hindi gawangang kahit anong ibon o paniki na alam niya. Papak-papak. Isang tunong ng pumapagaspas na pakpak. Ngunit hindi ito tuyo at mabilis. Ito ay basa, mabigat at malakit na tila isang malaking pirasong basang katat na paulit-ulit na hinahampas. Napatigil siya sa paghinga. Ang tunok ay nasa itaas niya. Paikot-ikot. Hindi niya makita kung ano ito. Ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Isang mabigat na anino na bumabalot sa himpapawid. Ang balahibo sa kanyang batok ay naksitayuan. Ang lahat ng kwento ni Lola Ising, ang mababala ni Ana, ang alamat na dati tinatawanan niya lang, ay biglang nakaroon ng bigat at ngipin. Walang pag-aalinlangan. Sumugot siya at nagtago sa likod ng malalaking ugat ng isang dambuhalang puno ng balete. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Pinilit na kontrolin ang kanyang pahinga na ngayoy kasing bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Nanalangin siya na sanay hindi siya marinig, na sanay hindi siya maamoy, nang kahit anumang nilalang na nasa itaas niya. Biglang tumigil ang tunong ng mapakpak. Narinig ni Leo ang isang malakas na kalabo sa di kalayuan, na sinundan ng isang nakakasulasok na tunong ng pakpunit ng laman, at isang mahinang ungol ng isang nasisiyahang nilalang. Ang takot ay hinaluan ng isang hindi mapigilang kuryosidad. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, sumilip siya mula sa mga ugat ng puno. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa isang maliit na espasyo sa gitna ng puno, na parang isang entablado para sa isang napakalagim na palabas. At sa entabladong iyon, nakita niya ang isang tanawing sumira sa kanyang buong pagkatao. Nakatalikot ito sa kanya, ngunit malinaw na malinaw ang hugis nito sa liwanag ng buwan. Ang pangitaas na bahagi ng tawan ng isang babay na may mahaba at gusot na buhok. At mula sa likod nito ay may nakalartak na dalawang dambuhala at malasutlang pakpak na parang sa isang paniki. Ang katawan ay nakapatong sa isang bagay sa lupa. Walang mapa, walang pangibabang katawan. Ito ay nakalutang ng bahagya sa hangin. Pinapanatili ng mabagal na paggaspas ng pakpak nito. Nakayuko ito sa kanyang biktima isang usa. Napagtanto ni Leo ng may pangingilabot. At pagkatapos ay nakita niya kung ano ang ginagawa nito. Isang mahabang dila na tila isang itim na ahas ang lumalabas mula sa bibig nito at isinasawsaw sa lik ng kawawang hayop. Ang matunok na ginagawa nito habang kumakain ay isang simponya ng kasuklam-suklam, ang pagigop, ang pagnguya, ang mahinang pagungol ng kasiyahan. Hindi na kinaya ng sikmura ni Leo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig para pigilan ang pagsuka. Biglang tumigil ang nilalang. Itinaas nito ang kanyang ulo at umamoy sa hangin.
Ang ulo nito ay dahan-dahang umikot at sa isang sandali ay tumingin ito sa direksyon ng kinaroroonan ni Leo. Hindi niya makita ng buo ang muka nito. Ito'y nasa anino ngunit nakita niya ang kislap ng mga mata nito. Isang kislap na hindi natural. Naniga si Leo sa kanyang kinatatayuan. Sigurado na katapusan na niya. Ang amoy ng sariwang dugo at ng nabubulok na laman ay umabot sa kanyang kinaroroonan. Isang amoy na hinding-hindi na niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Ngunit pakalipas ng ilang sandali na parang isang walang hanggan, tila nasiyahan na ang nilalang na walang panganib sa paligid. Muli itong yumuko sa kanyang kinakain. Pagkatapos ng ilang saglit, muli nitong ipinagaspas ang mapakpa nito. Lumikhang isang malakas na hangin na nagpayudyok sa madahon at lumipat pa'y taas, nawala sa kadiliman ng gabi. Nanatili si Leo sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig na parang isang dahon. Matagal pa matapos mawala ang halimaw. Ang mundo niya ay gumuho. Ang payapang baryo, ang simpleng buhay, ang matamis na pag-ibig lahat ay naging isang kasinungalingan. Ang mahalimaw sa kwentong pambata ay totoo. Ang mababala ni Lola Elara ay totoo. At si Ana, totoo lahat ng sinabi niya. Isang nakakakilabot na palaisipan ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang palaisipang nakpatigas sa dugo, sa kanyang nga ugat. Ang kasal ay sa gabing kabilugan ng buwan. Ang gabing sinabi ni Lola Ising na pinakamalakas ang nga manananggal. Ang gabing pinili ni Mang Mateo. At si Clara, ang babaeng may mamata na hindi mo mabasa. Ang babaeng walang pakialam sa isang nawawalang bata. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay pinunit-punit at sa mga piraso nito ay nabuo ang isang napakalagim na katotohanan. Ang takot ay may sariling bigat. Para kay Leo, ang bigat na yon ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, pumipigil sa kanyang pahinga, nagpapabagal sa kanyang bawat hakbang. Ang gubat na nilisan niya ay hindi na ang gubat na kanyang pinasok. Ito na ngayon ay isang libingan ng kanyang kamusmusan, isang lugar kung saan ang halimaw ay hindi na lamang nasa makwentong pambata. Sa paksikat ng araw, ang liwanag na dati nagbibigay pag-asa ay tila isang mapanghusgang mata. Inilalantat ang kanyang maruming damit, ang nagalos sa kanyang braso, at higit sa lahat, ang lagim sa kanyang mamata. Naglakad siya pabalik sa baryo na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Ang mataong nakakasalubong niya ay nagtatanong, "Leo, may balita na ba kay Kiko?" Ngunit hindi siya sumasagot. Ang kanyang mamatay blanco, nakatingin sa malayo. Sa isang tanawing siya lang ang nakakakita. Dumiretso siya sa kanilang bahay. Hinihintay siya ni Lola Elara sa may pintuan na parabang alam na nito ang lahat. Walang gulat sa kanyang mukha, tanging isang malalim na lungkot at pag-unawa. Sa isang tingin pa lang sa itsura ng kanyang apo sa putlang ang galabi nito, sa pangingining ng nga kamay, sa kawalan sa nga mata alam na niyang may isang bagay na nasira sa loob nito na hindi na kailanman may babalik pa. Walang salitang namutawi sa kanilang mabibig. Inakay na lamang siyang matanda papasok, pinaupo sa isang silyang kawayan sa kanilang kusina, at inabutang ng isang basong tubig. Bumaksak si Leo sa upuan. Ang pangingining ng kanyang katawan ay hindi na mapigilan. Tinitigan niya ang basong tubig, at ang refleksyon niya rito ay refleksyon ng isang estranghero. At dun, sa kaligtasan ng kanilang tahanan, sa harap ng isang tao na kanyang pinakakatiwalaan, ang pader na kanyang itinayo ay gumuho. "Lola," nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basak at nanginginig sa gubat. "Kagabi, may nakita ako." Ang masalita ay nakunahan sa paglabas. Paikot-ikot at walang ayos, tulad ng maimahe sa kanyang isipan. Ikinuwento niya ang lahat ang pagkawala niya sa dilim. Ang kakaibang tunog ng pakpak, ang pagtatago sa likod ng puno ng balete, at ang nakakasuklam na tanawin sa liwanag ng buwan. Ang katawang walang paa, ang mapakpan na parang sa paniki, ang paghigop nito ng dugo ng usa. Habang nakukwento siya, ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Magaluhang takot, ng pagkalito, at ng matinding pagsisisi. Tama si Ana, "Lola," humihikbi niyang sabi. Tama po siya sa lahat. Hindi ako naniwala sa kanya. Sinigawan ko siya. Pinalayo ko siya. Pero tama siya. "Lola, may mali sa kanila." Hinawakan niya ang kamay ng Lola. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, desperado.
Lola, ano po yung nakita ko? Totoo po ba yun? Sabihin niyo po sa akin, hindi po ako nababali, di ba? Hinawakan ni Lola Elara ang kamay kanyang apo ng may kahinahunan at higpit. Tinitigan niya ito sa mata at sa sandaling iyon, nawala ang imahe ang isang simpleng lola. Ang nasa harapan ni Leo ngayon ay isang babaeng may daladalang bigat ng maraming henerasyon. Isang babaeng ang mga mata ay nakakita ng mga bagay na hindi kayang unawain ng ordinaryong isipan. Hindi ka nababali? Apo, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay may autoridad na ngayon lang narinig ni Leo at lalong hindi iyon isang masamang panaginip. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang nakita mo ay isang manananggal. Ang pangalan, na minsan lang niyang narinig mula kay Lola Ising, ay tumama sa kanya na parang isang kidlat. Totoo nga. Ang pamilya natin, Leo, pagpapatuloy ng tanda, ay hindi mga ordinaryong mangingisda. Tayo, sa maraming henerasyon ay mga tagapag-ingat. Tagapag-ingat, mga tagapag-ingat na mga lumang kwento, nga mga lihim na kaalaman. Hindi tayo mga mandirigma. Apo, tungkulin nating makmasid. Alalahanin ang masinaunang kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang na hindi natin nakikita at maging gabay sa mga panahong ang mga kasunduang iyon ay binabasag. Dinala niya si Leo sa isang maliit na kwarto sa likod ng kanilang bahay. Isang lugar na bihirang buksan. Sa loob ay may isang lumang baul na gawa sa kahoy na kamagong. Binuksan niya ito at ang amoy ng lumang kahoy at nga pinatuyong halaman ay kumalat sa hangin. Ang manananggal ay sasama pinakamatandang nilalang. Paliwanag niya habang may kinukuha sa loob ng baul. Tao sila sa umaga. Kaya nilang makisalamuha, makmahal at masaktan tulad natin. Ngunit sa paglubok na araw, lalo na kapag papalapit ang kabilugan ng buwan, ang sumpa sa kanilang dugo ay nagigising. Humihiwalay ang kanilang katawan, nakakaroon ng pakpak, at lumilipat para mahanap ng mabibiktima. Ang sumpa, ibig sabihin po ba, hindi na natuloy ni Leo ang kanyang sasabihin. Tumango si Lola Elara, alam na ang nasa isip ng apo. Ito ay isang mana, Leo, isang sumpa na ipinapasa sa dugo, mula sa ina papunta sa anak, mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kung ang puno ay may lason, apo, ang lahat ng bunga nito ay tiyak na may lason din. Ang salitang iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Leo. Si Clara, ang kanyang minamahal na si Clara. Inilapat ni Lola Elara sa isang maliit na mesa ang magkinuha niya mula sa baul. Isang supot na puno magaspang na asin na hinaluan ng dinurok na bawang. Isang maliit at matulis na tulos na gawa sa kahoy ng punong sinukuan. At ang pinakahuli, isang mahaba at tuyong buntot ng pagi na ang dulo ay matulis na parang isang latigo. Ito ang kanilang mga kahinaan. Sabi ni Lola Elara, ang asin at bawang ay nagsisilbing pananggalang. Sinusunok nito ang kanilang balat. Ang tulos na ito ay kayang tumagos sa kanilang masamang puso. At itong buntot ng pagi, ito ang pinakamabisa sa lahat, isang sandata na kinatatakutan ng kanilang lahi. Ang pinakamalaki nilang kahinaan, Leo, ay ang katawan na iniiwan nila kapag nahanap mo ito at binudburan ng asin o bawang ang naputol na bahagi. Hindi na sila makakaduktong muli. Aabutan sila ng sikat ng araw at doon na ang kanilang katapusan. Ibinigay niya ang magamit kay Leo. Ang makamay ni Leo na sanay sa lambat at sagwan ay nanginginig habang hinahawakan ang makakaibang bagay na ito. Ang bigat ng nga ito ay hindi lamang pisikal, kundi bigat ng isang responsibilidad na hindi niya kailanman hiniling. Hindi kita pipilitin. Apo, sabi ni Lola Elara, ang kanyang boses ay muling lumambot. Maari mong talikuran ang lahat ng ito. Maari tayong umalis sa baryong ito at hindi na lumingon pa. Ngunit ang batang nawawala, ang panganib na nakaamba sa ating mga kapitbahay, at ang katotohanan tungkol sa babaeng iyong pagkakasalan. Iyan ang nga bagay na kailangan mong pagdesisyunan. Tinitigan ni Leo ang nga sandata sa kanyang kamay. Ang takot ay nandun pa rin, malamig at matalim. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may isang bagong damdamin na umusbong. Isang apoy na sinindihan ng galit, ng pagtataksil, at ng isang desperadong pangangailangan na protektahan ang nga naiwan. Hindi na siya ang simpleng mangingisda. Hindi na siya ang binatang bulak sa pag-ibig. Sa gabing iyon,
Sa harap ng mga sinaunang sandata at sa ilalim ng mapakmasid na tingin ng kanyang lola, tinanggap niya ang kanyang bagong pagkatao. Ang pag-asa ay isang liwanag na kayang makpaliwanag sa pinakamadilim na gabi. Ngunit sa baryo amihan, ang liwanag na iyon ay unti-unti nang namamatay. Matapos ang magdamag na paghahanap na walang napala, ang mga kalalakihan ay naksiyuwing pagod at bigo. Ang baryo ay nagising sa isang umagang nababalot sa mabigat na kumot ng kalungkutan. Ang bawat isa ay nagluluksa na parabang kumpirmado na ang pinakamasamang kinatatakutan. Ang maina ay mas mahigpit na niyayakap ang kanilang maanak. Ang maama ay mas matalim ang tingin sa direksyon ng gubat. Nawala na ang siglang ng baryo. Napalitan ng isang kolektibong paghihinagpis. Ang himala, kung matatawag ng himala, ay dumating sa anyo ngang isang sigaw mula sa may ilog. Isang grupo ngang kababayihan na maglabas sana ang unang nakakita. Dun, sa pana ng isang malaking punong akasya, nakahiga ang munting katawan ni Kiko. Buhay pa! Buhay pa siya! Ang balita ay kumalat na parang kidlat, at ang kalungkutan ng baryo ay biglang napalitan ng isang alon ng kaginawaan. Nagtakbuhan ang nga tao patungo sa ilog. Sina Leo at Lola Elara ay kasama sa mga nauna. Ngunit nang makalapit sila, ang kanilang kaginhawaan ay muling naging takot. Oo! Si Kiko ay humihinga. Ngunit ang kanyang nga mata ay bukas, nakatitik sa kawalan, hindi kumukurap. Ang kanyang balat ay maputlang-maputla, na parang naubusan ng kulay. Tinawa siyang kanyang ina, ni Yugyok. Ngunit walang reaksyon. Ang katawan ni Kiko ay naroon, ngunit ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa, ay tilawala na. At sa kanyang lik, malinaw na malinaw sa liwanang umaga, ay ang dalawang maitim na marka na ngayoy bahagyang namamaga. Isang selyong kadiliman sa kanyang inosenteng balat. Dinala ang bata sa kanilang bahay. Naktipon ang mataw sa labas, nakbubulungan. Pinakmasdan ni Leo ang kalagayan ng bata, at ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang lola ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tanawing iyon ay sapat na para sa kanya. Tumalikot siya at naglakad pawi, kasunod si Lola Elara. Sa loob ng kanilang bahay, hindi na mapakali si Leo. Nakpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang isipan ay isang nangangalit na bagyo. Lola, bakit po siya buhay pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakalito at lagim. Kung ang nilalang na iyon, kung ang manananggal ang kumuha sa kanya, bakit hindi niya pinatay? Umupo si Lola Elara at bumuntong hininga. Dahil ang kasamaan, apo, ay may iba't ibang anyo. At minsan, ang pinakamasahol na anyo nito ay hindi ang mabilis na kamatayan. Paliwanag niya sa isang boses na malamig at mabigat. Ang mamanananggal, lalo na ang mamasbata at hindi pa gaanong sanay, ay hindi laging pumapatay sa unang pagkakataon. Minsan, ginagawa nilang taniman ang kanilang biktima. Taniman? Oh, apo. Isang halamanan ng buhay na kanilang binabalik-balikan. Gabi-gabi, unti-unti nilang hihigupin ang lakas at buhay nito hanggang sa ang biktima ay matuyo na lamang na parang isang pasas, isang kamatayan na mabagal, punong paghihirap, at mas masahol pa kaysa sa isang mabilis na pakpaslang. Ang bawat salitang kanyang lola ay parang makarayom na tumutusok sa puso ni Leo. Ang kalupitang gawain ay hindi niya kayang isipin. Ang nilalang na nakita niya sa gubat ay hindi lamang isang gutom na halimaw, ito ay isang nilalang na nagagalak sa pagpapahirap. At bigla, ang lahat ay naging malinaw. Ang pagiging kalmado ni Clara, ang kawalan nito ng pakialam. Hindi iyon dahil sa hindi niya naunawaan ang sitwasyon. Ayon ay ang pagiging kalmado ng isang mandaragit na alam na ang kanyang biktima ay hindi na makatakas pa. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Clara, na hanggang kahapon ay isang nakalap na apoy, ay biglang namatay. At ang naiwan na lamang ay ang malamig na abongang katrayduran at pangingilabot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan mula mismo sa kanya. Dala ang supot ng asin at bawang sa kanyang bulsa na parang isang anting-anting, naglakad si Leo patungo sa bahay ni Clara. Bawat hakbang ay mabigat, bawat pahinga ay isang pakikibaka. Naabutan niya itong nakaalaga ng halaman sa hardin. Humuhuni ng isang masayang himik, ang tanawin ng kanyang kagandahan, na dati nagpapatigil sa kanyang mundo. Ngayon ay nagdudulot na lamang ng pait. Clara, tawag niya. Ang kanyang boses ay pilit at walang emosyon. Lumingon ito.
at isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Leo, mahal, napadalaw ka. Ano? May balita na ba? Ang kanyang pakukunwari ay napakagaling, napakakinis. Natakpuan na si Kiko. Simpleng sagot ni Leo. Ang ngiti ni Clara ay lalong lumawak. Talaga? Hay, salamat naman sa Diyos. Sinabi ko naman sa'yo na magiging mayos din ang lahat, hindi ba? Nakita mo? Nag-alala ka lang ng sobra. Buhay siya. Pagpapatuloy ni Leo, ang kanyang nga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ni Clara. Hinahanap ang kahit anong senyales, kahit anong pagkakamali. Ngunit may kakaiba sa kanya. Parang wala na ang kaluluwa niya. At may mga marka siya sa lik sa isang iglap. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan ng mabuti. Ang ngiti ni Clara ay bahagyang nagbago. May isang kislap ng pakadismaya, inis, na dumaan sa kanyang nga mata bago ito muling napalitan ng isang perpektong maskara ng pag-alala. Ano? Nakakatakot naman yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay punong kunwaring simpatiya. Kawawang bata. Anong sabi ng matagabaryo? Ano raw ang gumawa niyan sa kanya? Ito na ang pagkakataon ni Leo. Huminga siya ng malalim. Ang sabi ng mamatatanda. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong, gawa raw ng manananggal. Pinakawalan niya ang salita at pinanut ang epekto nito kay Clara. Ang reaksyon nito ang siyang tuluyang sumira sa kanyang puso. Hindi ito natakot, hindi ito nagtaka, hindi niya ito itinuring na isang pamahiing nga mamatatanda. Sa halip, tumawa ito, isang tawa na mahina at magaan. Ngunit para sa pandinig ni Leo, ito ang pinakakakilakilabot na tunog sa buong mundo. Manananggal? Sabi nito na may kasamang pek-iling. Leo, mahal, nasa modernong panahon na tayo. Huwag kang basta-basta naniniwala sa makwentong kutsero na iyan. Baka gawa lang iyan ng isang malaking gagamba o ngahas. Huwag mo nang isipin yon. Iyon na, ang tawang iyon. Ang kaswal na pagwawalang bahala sa isang salitang dapat ay nakdulot ng takot. Isang taong inosente ay matatakot. Isang taong walang alam ay magtatanong. Ngunit siya tumawa lang. Dahil para sa kanya, hindi iyon isang alamat. Iyon ay isang pang-araw-araw na katotohanan. Wala nang sinabi si Leo. Tinitigan na lamang niya ito at sa kanyang mga mata, sa wakas ay nabasa ni Clara na may nakbago na. Ang pagsamba ay nawala na at ang pumalit ay isang malamig at matigas na katotohanan. Tumalikot si Leo at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon pa. Naiwan si Clara sa gitna ng hardin, ang kanyang pekeng ngiti ay unti-unting naglaho at ang lumabas ay ang tunay niyang anyo, isang mandaragit na nabisto na ang kanyang biktima ay hindi na pala kasing bulak ng kanyang inaakala. Ang pag-asa ay isang liwanag na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na gabi. Ngunit sa baryo Amihan, ang liwanag na iyon ay unti-unti nang namamatay. Matapos ang magdamag na paghahanap na walang napala, ang makalalakihan ay nagsiuwing pagod at bigo. Ang baryo ay nagising sa isang umagang nababalot sa mabigat na kumot ng kalungkutan. Ang bawat isa ay nagluluksa na parabang kumpirmado na ang pinakamasamang kinatatakutan. Ang maina ay mas mahigpit na niyayakap ang kanilang maanak. Ang maama ay mas matalim ang tingin sa direksyon ng gubat. Nawala na ang sigla ng baryo, napalitan ng isang kolektibong paghihinakpis. Ang himala, kung matatawag ng himala, ay dumating sa anyong ang isang sigaw mula sa may ilok. Isang grupo ng kababaihan na maglalabasan na ang unang nakakita. Doon, sa panan ng isang malaking puno nga akasya, nakahiga ang munting katawan ni Kiko. Buhay pa siya. Ang balita ay kumalat na parang kitlat at ang kalungkutan ng baryo ay biglang napalitan ng isang alon ng kaginhawaan. Nagtakbuhan ang mataw patungo sa ilok. Sina Leo at Lola Elara ay kasama sa mga nauna. Ngunit nang makalapit sila, ang kanilang kaginhawaan ay muling naging takot. Oh, si Kiko ay humihinga. Ngunit ang kanyang nga mata ay bukas na bukas. Nakatitik sa kawalan. Hindi kumukurap. Ang kanyang balat ay maputlang maputla na parang naubusang ng kulay. Tinawas siya ang kanyang ina, niyugyok, ngunit walang reaksyon. Ang katawan ni Kiko ay naroon, ngunit ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa ay tilawala na. At sa kanyang lik,
Malinaw na malinaw sa liwanag ng umaga ay ang dalawang may team na marka na ngayoy bahagyang namamaga. Isang salyongang kadiliman sa kanyang inosenteng balat. Dinala ang bata sa kanilang bahay. Naktipon ang matao sa labas, nakbubulungan. Pinakmasdan ni Leo ang kalagayan ng bata at ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang lola ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang tanawing iyon ay sapat na para sa kanya. Tumalikot siya at naglakat pawi, kasunod si Lola Elara. Sa loob ng kanilang bahay, hindi na mapakali si Leo. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang isipan ay isang nagngangalit na bagyo. Lola, bakit po siya buhay pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakalito at lagim. Kung ang nilalang na iyon, kung ang manananggal ang kumuha sa kanya, bakit hindi niya pinatay? Umupo si Lola Elara at bumuntong hininga. Dahil ang kasamaan, Apo, ay may iba't ibang anyo. At minsan, ang pinakamasahol na anyo nito ay hindi ang mabilis na kamatayan. Paliwanag niya sa isang boses na malamig at mabigat. Ang mga manananggal, lalo na ang mas bata at hindi pa gaanong sanay, ay hindi laging pumapatay sa unang pagkakataon. Minsan, ginagawa nilang taniman ang kanilang biktima. Taniman? Oo, Apo. Isang halamanan ng buhay na kanilang binabalik-balikan. Gabi-gabi, unti-unti, nilang hihigupin ang lakas at buhay nito hanggang sa ang biktima ay matuyo na lamang na parang isang pasas. Isang kamatayan na mabagal, punong paghihirap, at mas masahol pa kaysa sa isang mabilis na pakpaslang. Ang bawat salitang kanyang lola ay parang makarayom na tumutusok sa puso ni Leo. Ang kalupitang gawain ay hindi niya kayang isipin. Ang nilalang na nakita niya sa gubat ay hindi lamang isang gutom na halimaw, ito ay isang nilalang na nagagalak sa pagpapahirap. At bigla, ang lahat ay naging malinaw. Ang pagiging kalmado ni Clara, ang kawalan nito ng pakialam. Hindi iyon dahil sa hindi niya naunawaan ang sitwasyon. Iyon ay ang pagiging kalmadong isang mandaragit na alam na ang kanyang biktima ay hindi na makakakaspa. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Clara, na hanggang kahapon ay isang nag-alap na apoy, ay biglang namatay. At ang naiwan na lamang ay ang malamig na abongang katrayduran at pangingilabot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan mula mismo sa kanya. Dala ang supot ng asin at bawang sa kanyang bulsa na parang isang anting-anting. Naglakad si Leo patungo sa bahay ni Clara. Bawat hakbang ay mabigat, bawat pahinga ay isang pakikibaka. Naabutan niya itong nag-alaga ng mga halaman sa hardin. Humuhuni ng isang masayang himig, ang tanawin ng kanyang kagandahan, na dati nagpapatigil sa kanyang mundo, ngayon ay nagdudulot na lamang ng pait. Clara, tawag niya. Ang kanyang boses ay pilit at walang emosyon. Lumingon ito, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Leo, mahal, napadalaw ka. Ano, may balita na ba? Ang kanyang pakukunwari ay napakagaling, napakakinis. Natakpuan na si Kiko. Simpleng sagot ni Leo. Ang ngiti ni Clara ay lalong lumawak. Talaga? Hay, salamat naman sa Diyos. Sinabi ko naman sa'yo na magiging mayos din ang lahat, hindi ba? Nakita mo, nagalala ka lang ng sobra. Buhay siya, papatuloy ni Leo. Ang kanyang namatay hindi humihiwalay sa mukha ni Clara. Hinahanap ang kahit anong senyales, kahit anong pagkakamali. Ngunit, may kakaiba sa kanya. Parang wala na ang kaluluwa niya. At may gamarka siya salik sa isang iglap. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan ng mabuti. Ang ngiti ni Clara ay bahagyang nakbago. May isang kislap ng pakadismaya, inis, na dumaan sa kanyang mata. Bago ito muling napalitan ng isang perpektong maskarangang pag-alala. Ano? Nakakatakot naman yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ngang kunwaring simpatiya. Kawawang bata. Anong sabi nga matagabaryo? Ano raw ang gumawa niyo sa kanya? Ito na ang pagkakataon ni Leo. Huminga siya ng malalim. Ang sabi nga mamatatanda. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Gawa raw ng manananggal. Pinakawalan niya ang salita at pinanut ang epekto nito kay Clara. Ang reaksyon nito ang siyang tuluyang sumira sa kanyang puso. Hindi ito natakot. Hindi ito naktaka.
Hindi niya ito itinuring na isang pamahiingam nga matatanda. Sa halip, tumawa ito. Isang tawa na mahina at magaan, ngunit para sa pandinig ni Leo, ito ang pinakakakilakilabot na tunok sa buong mundo. Manananggal? Sabi nito, na may kasamang pakiling. Leo, mahal na sa modernong panahon na tayo, huwag kang basta-basta naniniwala sa mga kwentong kutsero na iyan. Baka gawa lang iyan ng isang malaking gagamba o ngahas. Huwag mo nang isipin iyon na ang tawang iyon. Ang kaswal na pagwawalang bahala sa isang salitang dapat ay nakdulot ng takot. Isang taong inosente ay matatakot, isang taong walang alam ay magtatanong, ngunit siya tumawa lang dahil para sa kanya, hindi iyon isang alamat, iyon ay isang pang-araw-araw na katotohanan. Wala nang sinabi si Leo, tinitigan na lamang niya ito at sa kanyang mamata, sa wakas ay nabasa ni Clara na may nagbago na. Ang pagsamba ay nawala na. At ang pumalit ay isang malamig at matigas na katotohanan. Tumalikot si Leo at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Clara sa gitna ng hardin. Ang kanyang peking ngiti ay unti-unting naglaho at ang lumabas ay ang tunay niyang anyo, isang mandaragit na nabisto na ang kanyang biktima. Ay, hindi na pala. Kasing bulak ng kanyang inaakala. Dumating ang gabingang kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ay kulay pilak. Bumabalot sa buong baryo amihan ng isang mapanlinlang na kagandahan. Ito sana ang gabingang kasal ni Leo, isang gabingang celebration e pangarap. Ngunit sa halip na kagalakan, ang hangin ay mabigat sa isang hindi may paliwanag na tensyon. Ang baryo ay tahimik na parang isang sementeryo. Ang bawat tahanan ay nakasara. Ang bawat isa ay nagtatago sa takot na hindi nila kayang pangalanan. Ginampanan ni Leo ang kanyang bahagi. Suot ang isang malinis na barong. Naglakad siyang mag-isa patungo sa bahay ni Mang Mateo. Ang bawat hakbang ay isang pakikibakas sa pagitan ng kanyang misyon at ng mga alaala ng pag-ibig na minsan niyang naramdaman para sa babaeng naghihintay sa kanya. Sa kanyang bulsa, ang bigat ng supot ng asin at ng singsing na kabibe ay isang paalala ng masakit na katotohanan. Pagdating niya, ang bahay ay bukas, walang nga palamuti, walang nga bisita, tanging si Mang Mateo na nakatayo sa sala, at si Clara na nakaupo sa isang silya, suot ang puting bestida na napag-usapan nila. Ngunit ang mukha ni Clara ay blanko, ang kanyang mata ay walang buhay. Natila isang manika na hinihintay lamang ang utos ng kanyang amo. Magsimula na tayo. Malamig na sabi ni Mang Mateo, at ang kanyang ngiti ay hindi na nagtatago ng kasamaan sa likod nito. Hindi ito isang kasal, isa itong ritual, na ang buwan ay nasa pinakatuktok ng kalangitan. Nagsimulang bumikas si Mang Mateo nga salitang hindi maintindihan ni Leo, masalita sa isang sinaunang dialekto na tila yumayanik sa mismong pundasyon ng bahay. Biglang sumigaw si Clara, isang sigaw na hindi galing sa sakit kundi sa isang matinding pagbabago. Napatayo si Leo, ngunit pinigilan siyang isang matalim na tingin mula kay Mang Mateo. Kitang-kitang kanyang mga mata ang pagbabagong anyo. Ang likod ni Clara ay tila nabiyak. At mula sa sugat na iyon ay lumabas ang dalawang pakpa na itim at malasutla. Ang kanyang makuko ay humaba at naging matutulis. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, narinig niya ang tunong na nababaling buto at napupunit na laman habang ang pangitaas na bahagi nga, katawan nito ay dahan-dahang humihiwalay sa kanyang nga binti. Sa isang iglap, ang babaeng minahal niya ay naging isang halimaw. Lumipat ito palabas ng bintana, at sumunod si Mang Mateo na nag-anyong isang mas malaki at mas nakakakot na bersyon ng manananggal. Mula sa kadiliman ng paligid, lumitaw ang iba pang maaninong may pakpak, isang buwang angkan na handa na para sa kanilang piyesta. Sa labas, naghihintay na sina Ana at Lola Elara. Nang makita nilang lumipat ang nganilalang, nagsimula na ang kanilang pagtugis. Sa may talon! Sigaw ni Lola Elara. Dun ang kanilang pugad. Ang amoy ng kanilang kasamaan, hindi sila makakapagtago sa akin. Sinundan nila ang mga ito papasok sa gubat, patungo sa isang tagong kuweba sa likod ng isang talon. Isang lugar na iniwasan ng lahat dahil sa malumang alamat. Sa halop ng kuweba, ang tanawin, ay mula sa isang bangungot. Ang manaiwang katawan ng mga manananggal ay nakatayo na parang mga statwa sa dilim kabilang na ang katawan ni Clara na nakasuot pa rin ng puting bestida. Ito na ang kanilang pagkakataon. Ako na ang bahala sa mabantay.
Matapang na sabi ni Ana. Hawa na mahigpit ang kanyang ita at ang buntot ng pagi. Si Lola Elara naman ay naglabas ng mabutling ang langis na may bawang at masupo ng asin. Leo, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kami na ang pipigil sa kanila. Ngunit bago pa man makalapit si Leo sa katawan ni Clara, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kuweba. Mula sa itaas, bumaksak ang ilang manananggal. Ang kanilang mga mata ay nagliliyap sa galit. Nagsimula ang isang magulong labanan. Si Ana ay kumilos na parang isang ipo-ipo. Ang kanyang itak ay kumikislap sa dilim. Sinasalag ang maatake nga matutulis na kuko. Ang kanyang buntot ng pagi ay humahaginit sa hangin. At sa bawat tama nito, isang nakakapasong sigaw ang maririnig mula sa mahalimaw. Si Lola Elara naman, sa kabila ng kanyang edad, ay hindi nakpatinak. Ibinato niya ang nasupot ng asin na sumasabog na parang granada. At ang bawat butil ay tila asido sa balat ng mga aswang. Ang langis ng bawang ay kanyang iwinisik na lumilikang isang padang amoy na hindi kayang lampasan ng mga ito. Habang nagaganap ang labanan, si Leo ay tumakbo patungo sa kanyang misyon. Nakita niya ang katawan ni Clara, isang nakakaawang tanawin na sumira sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nangingini habang inilalabas ang lumang aklat. Sinimulan niyang bikasin ang orasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting tumatatag sa ngalan ng liwanag na nakbibigay buhay sa kapangyarihan ng lupang pinakmulan. Ngunit bago pa man niya matapos, isang dambuhalang anino ang bumaksak mula sa itaas. Dir-diretso sa kanyang harapan. Si Mang Mateo, mas malaki ito kaysa sa iba. Ang kanyang nga mata ay pulang-pula. Ang kanyang nga pangil ay tumutulong lawe. Hangal, kisigawang halimaw, ang boses nito ay kulak-salok ng kuweba. Akala mo ba mapipigilan mo kami? Sumugot ito kay Leo. Iwinasiwas ni Leo ang buntot ng pagi, ngunit mabilis si Mang Mateo. Sinalag nito ang atake gamit ang kanyang braso, at kahit na ito ay napasigaw sa sakit, hindi ito napaatras. Sinipa nito si Leo, na tumilapon at bumaksak sa mabatong sahig. Leo, sigaw niya na sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ng dalawa pang manananggal. Tapusin mo na siya, sigaw ni Lola Elara. Habang binabato nga asin ang maumaharang kay Ana. Dugo ang labi at nanlalabo ang paningin, pinilit ni Leo na tumayo. Sumugod muli si Mang Mateo, ang kanyang makuko ay handa ng gutayin ang lalamunan ni Leo. Sa huling sandali, ginawa ni Leo ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa halip na umatake, umiwas siya dumiretso sa katawan ni Clara. Hinawakan niya ang singsing na kabibe mula sa kanyang bulsa ang simbolong kanyang nasirang pangarap, ang huling pirasong kanyang dalisay na pag-ibig, kasabay ang pasugot ni Mang Mateo para sa isang huling, nakamamatay na atake. Idiniin ni Leo ang singsing sa ibabaw ng naputo na laman ng katawan ni Clara at isinigaw ang huling linya ng orasyon. Ibalik ang kaluluwang inagaw. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang pumuno sa buong kuweba. Isang liwanag na purong puti at banal. Ang liwanag ay namula sa katawan ni Clara at kasabay nito ay isang nakakabinging sigaw ang narinig. Hindi mula sa halimaw, kundi isang sigaw ng isang babaeng nasasaktan. Ang sigaw ay hindi galing sa kuweba, kundi sa kalangitan sa labas. Si Mang Mateo, na nasa ere na para sa kanyang atake, ay tinamaan ng liwanag at tumalsik na parang isang basahan. Bumaksak ng malakas sa kabilang dulo ng kuweba. Ang ibang mamanananggal ay nagsisigawan sa sakit, na parabang ang liwanag ay sinusunok sila. Dahan-dahang nawala ang liwanag, at ang naiwan ay ang katahimikan. Ang nga natitirang manananggal ay mabilis na lumipat palabas, takot na takot. Si Mang Mateo ay sinusubukang bumangon, ngunit malubha ang kanyang pinsala. At sa labas, ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula ng makulay kahel. Ang araw ay malapit ng sumikat. Ang unang sinang ng araw ay tumagos sa bibig ng kuweba na parang isang gintong espada, isang liwanag na banal at walang awa. Para sa mga nilalangang gabi, ito ay isang lason. Si Mang Mateo, nasugatan at nakahandusay sa sahig, ay sumigaw ng matamaan ng liwanag. Ang kanyang balat ay umusok at nakningas, na parang isang tuyong dahon na sinilaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dating makapangyarihang pinuno nga, manananggal ay naging abo na lamang, na ikinalat ng hangin sa umaga. Nawala na parang isang masamang panaginip, kasabay kanyang paglaho. Isang tunay na sigawang tao ang narinig nila mula sa labas.
Nakmamadali silang, lumabas si Leo, si Ana, at si Lola Elara. Dun, sa mamasa-masang lupa sa labas ng kuweba, nakita nila si Clara. Ang kanyang katawan ay buo na muli, ngunit nakahandusay at walang malay. Ang mapakpak ay nawala na, at ang halimaw ay naglaho. Ang naiwan na lamang ay ang babaeng minsan nang minahal ni Leo. Ang sumpa ay nasira na. Sa di kalayuan, natakbuhan din nila si Kiko. Ang dating blangkong na mata nito ay puno na ngayon ng luha habang tinatawag nito ang kanyang ina. Ang mahika na bumihak sa kanyang isipan ay nawala na kasabayang pakasirang sumpa. Ang digmaan ay tapos na. Ang baryo ay ligtas na. Ngunit ang bawat tagumpay ay may katumbas na halaga. Lumipas ang ilang araw. Ang baryo amihan ay unti-anting bumabalik sa dati nitong sigla. Ang opisyal na kwento ay natakpuan si Kiko na naligaw lamang sa gubat. At ang mapag-atake sa mahayop ay gawang isang kawan ng maasoramo na napabagsa ng makalalakihan. Ang mas malagim na katotohanan ay nanatiling isang lihim na pasan-pasan ngang tatlong bayani. Nagising si Clara. Ginamot siya ni Lola Elara. Ngunit may mga sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong halamang gamot. Ang masugat na iyon ay nasa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang lahat. Ang bawat biktima, ang bawat patak ng dugo na kanyang tinikman, ang bawat sigaw na kanyang narinig habang siya ay nasa anyong ng isang halimaw. Ang kanyang nga araw ay ginugol niya sa pananahimik at pag-iyak. Ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ay isang paalala ng kanyang makasalanan. Si Leo ang nagbabantay sa kanya, ngunit ang bawat sandali ay isang pagsubok. Nakikita niya sa kanyang harapan ang mukha ni Clara, ngunit sa likod nito ay ang anino ng manananggal. Naririnig niya ang kanyang nahikbi, at ang kanyang puso ay nakakahati-hati sa awa, sa natitirang pagmamahal, at sa isang malamig na takot na hindi na marahil mawawala pa. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabingang bintana, si Clara na ang unang bumasak sa katahimikan. "Patawarin mo ako, Leo," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pihati. "Kahit alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko." "Hindi ikaw yun, Clara," sagot ni Leo. "Ang sumpa ang may gawa niyon." Umiling si Clara at muling tumulo ang kanyang ngaluha. "Ngunit ako pa rin ang may gawa. Ang makamay na ito, ang bibig na ito, ang gutom na naramdaman ko. Akin ang lahat ng iyon, Leo. Naalala ko ang bawat sandali. Paano ako mabubuhay ng daladala ang ngaalaalang iyon? Paano ako haharap sa mataong muntik ko ng saktan?" Tinitigan ni Leo ang babae. Mahal pa rin niya ito. Ngunit alam niya sa kanyang puso na may mabagay na kapag nasira na, ay hindi na may babalik pa sa dati. Ang tiwala ay, "Isa sa iyon, kailangan kong umalis, Leo," sabi ni Clara, na tila nabasa ang nasa isip niya. "Para sa'yo, para sa kanila, at para sa sarili ko. Hindi ako maaring manatili dito. Ang bawat ngiting ng taga-baryo ay magiging isang sumbat sa akin. At ang bawat tingin mo sa akin ay magiging isang paalala ng limaw na minsan kong naging anyo. Kailangan kong hanapin ang sarili kong kapatawaran. Malayo dito." Walang sinabi si Leo para pigilan siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ito. Ito ang pinakamasakit, ngunit ito rin ang tanging paraan para sila ay tunay na makalaya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, inihatid niya si Clara sa dulo ng baryo. Walang ngayakap, walang mahalik. Tanging isang huling pagtingin na puno nga salitang hindi na kailaman mabibikas. Pinanot niya itong maglakad palayo. Ang kanyang anino ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng abot-tanaw. Isang bagong umaga ang dumating. Si Leo ay muling nasa kanyang bangka, nasa gitnang dagat, sa kanyang tabi, tahimik na nakayos ng lambat si Ana. Ang kanilang pagkakaibigan ay muling nabuo. Mas matatak, sinubok nga apoy at kadiliman. Pinanot nila ang pagsikat ng araw, isang pangakong bagong simula. Ngunit sa puso ni Leo, may isang espasyong hindi na kailanman mapupunuan pa. Natutunan ni Leo na ang pag-ibig ay hindi laging sapat para talunin ang lahat ng halimaw. Minsan, ang pinakamatinding laban ay ang pagtanggap na ang halimaw na iyong kinakalaban ay may suwat na pamilyar na mukha, ang mukha ng iyong minamahal. At ang tunay na katapangan ay hindi ang pagpatay sa halimaw,
kundi ang kakayahang palayain ito, kasama na ang lahat ng mga pangarap na minsan ninyong binosa dalam pasigan ng Baryo Amihan.